Breaking news mga kababayan, nako po. Si Pampilo Lacson, tila sisibakin talaga, tatanggalin na sa Blue Ribbon Committee. Pero itong bali-balitang ito, sinagot ni Senator Ping Lacson, galit na galit kay Marcoleta at kay Tano. Tila desperado, mga kababayan ko. Ito ang sabi, bago natin ipakita yung kay General Macanas, mga kababayan ko, magugulat po kayo dito. Naku po, nanggigigil na si Lacson. Naku po, ito po mga kababayan ko. Pakinggan po natin ito. Ito ang sabi ni Lacson na nanggigigil mga kababayan ko. Ito po, ang sinasabi ni Lacson, mga kababayan. Tungkulin, hindi pakikisama. Aba, galing ah. Ang gabay sa paglagda sa BRC. Partial flood control report. Sino ba yung mga pumirma? Di ba binira ni Panelo ito, ni Sal Panelo. Yung pumirma si Kiko Pangilinan, Hontiveros, Tito Soto at Ping Lacson. Itong si Ping Lacson, tinawag na po sakal ni Panelo. So dito, sabi ni Ping Lacson, baliwala kung majority ka o minority. Basta tama ka. Kasi blind ka na kapag ang mindset mo, dahil minority ako, hindi ako pipirma sa majority. So, binira niya si Marcoleta. Dahil minority ito. Kasi naman, Ping Lacson, ang dami mo nang sablay dito. Si Gutesa, tinira mo. Kinasuhan mo. Yung 18 Marines, ayaw mong investigahan. So ngayon, kay Saldico, ayaw mo pang gawing star witness. Naku po, mga kababayan ko. Anong sabi dito, mga kababayan ni General Macanas? Ping Lacson, desperado na. Hala ka, desperado na. Tuloy natin to. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Ipinunto ni Senator Panfilo Lacson na ang paglagda sa partial na ulat ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal ay dapat nakaayon sa kanilang responsibilidad bilang miyembro ng committee at hindi bunsod ng pakikisama o impluensya ng kapwa mambabatas. Ito yung exact word ng chairman, Blue Ribbon. For me, it doesn't matter if you are in the majority or minority block as long as you follow what is right. If you are a senator, you must have your own convictions, not follow the convictions of your colleagues. So, problemado ang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil as of now, nilalangaw pa ang kanyang partial Blue Ribbon Committee report. Kasi naman, mga kababayan ko, kaya ayaw pirmahan ng mga kapwa senador itong kanyang partial report. Kasi nga, halatado na meron siyang pinapaboran. Sasabihin niya may paninindigan siya. Anong ginawa mo sa 18 na Marines? Initsapwero mo. Hindi ka interesado na buksan ang investigation. Tapos nagmalamadam-auring ka pa na hinuhulaan mo na pinaparatangan mo ang 18 Marines na gumagawa lang ng kwento. Mas pinaninindigan nyo na paniwalaan si Madriaga na mag-isa lang, na isang kidnapper. Samantalang yung 18 Marines, malaya, may kredibilidad, may resibo, may picture, may mga text, may mga bidyong kumakalat, pero si Madriaga, puro campaign ni Sara ang pinapakita. Tapos paparatangan pa niya yung College of Law ng San Sebastian na kaya lang daw nakapasa si Sara sa bar exam ay humingi ito ng pabor. Nung nag-aaral pa si Inday Sara sa San Sebastian College of Law, yung kanyang tatay na si PRRD, hindi pa Pangulo. Bobo, tanga.
Sabi ng mga nagmamahal kay Sara. Kasi naman pinagpipilitan ni Madriaga na si Sara, hindi naman talaga totoo na nakapasa. Kumuha lang daw ng impluwensya. Ang bobobo nyo, mga loyalista kayo. Mga tansong tanga. Sabi ng mga komento, mga kababayan. Gustong gusto nyo si Madriaga. Wala ngang resibong may pakita. Puro laway-laway, ang baho pa ng hininga. Sabi ng mga komento, mga kababayan. At ito naman si Ping Lacson. Pinaninindigan niya na siya yung tama. Pero maraming petition ngayon, mga kababayan, na dapat sibakin na si Ping Lacson. Kasi nga maraming nangangamba dito na itong pag-uwi or pagkaresto ni Saldico ay mawawalang saysay lang dahil nga haharangin na naman nung dalawang mag-best friend, BFF. Mga tumanda na lang, mga kababayan, hindi pa gumawa ng tama. Laging hinaharang ang mga witness ni Marcoleta. Tapos sasabihin niya, hindi kailangan ng pagkikisama ang pagpirma dito. Kailangan may paninindigan ka para sa taong bayan. Ano bang ginagawa mo, Ping Lacson? Para sa maleta? Kasi nga yung best friend mo, si Tito Soto, nakatanggap din ng 5 mabibigat na maleta. Kaya ayaw mong mag-imbestiga sa 18 Marines. Yan ang sinasabi ng mga tao na naniniwala kay Marcoleta. O ngayon, binibira mo si Marcoleta, hindi ka naman pinapanigan ng taong bayan. Si Marcoleta ang pinapanigan. Kaya dito, desperado si Lacson. Binira si Marcoleta kaso tameme naman pag sa debate ayaw niyang kumibo. Laging social media ang takbuhan niya. Nako po, sundalong kanin, parang Trillanes lang ito. Kailangan niya ng siyam na perma para matalakay sa plenaryo ang partial report na yun. Problema, nung una, 4 lang ang pumirma. Lacson plus 3 dilawan na senador, Risa, Kiko, and Bam. Lately, may 2 naidagdag. Tito Soto and sino ito? Tito Soto and Erwin Tulfo, 6. Kulang pa ng 3. Ngayon, sinasabi niya na dapat may conviction kayo. Huwag kayong pa-influensyahan sa inyong mga kasamahan sa minority or majority bloc. Ang tanong, pumirma na ang Senate President. Siya ang second in command. Bakit yung mga kasama niya sa majority bloc ayaw pumirma? Di ba there is something wrong? Kita nyo, mga kababayan, kakampi niya to, ha, mga kasama niya sa majority block. Ayaw pirmahan itong partial report ni Ping Lacson. Alam niyo naman ang report dito. Walang kwenta. Yan ang sabi ni Marcoleta. Ba't hindi ko nakikita yung mga congressman dyan ng mga pasabog mo? Ikaw, boy, pasabog ka. Puro ka pa preskon, wala namang kwenta. Kaya dinudurog ka ni Marcoleta Sablay-sablay ka, Ping Lacson. Lumayas ka na. Yan po ang sigaw ng taong bayan. Hayaan mo si Marcoleta na palitan ka sa liderato mo. Kasi mula nung ninakaw mo ang lideratong ito kay Marcoleta, ang Blue Ribbon Committee, wala nang saysay. Hindi na pinapaniwalaan ng taong bayan. Wala ka ng kredibilidad. Kaya gustong sibakin itong si sana nga masibak ito. Sabi ng mga tao na nagmamahal sa taong bayan. Na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Na naniniwala kay Marcoleta. Di ba binira ni Marcoleta ito sa Japan? Pahiya itong si binira ni Marcoleta itong si Ping Lacson doon sa Japan. Pahiya itong si Ping Lacson dito, mga kababayan. Panoorin nyo po, ha. Yung 3 nag-withdraw, malaking bagay yun.
Subiri, Gatchalian, and JB Ejercito. Nakapirma na sila dati. Binawi lang dahil nakita nila, marang there is something wrong. Mula nung binawi yung pirma ng 3 majority black senator, hanggang ngayon, halos wala nang pumirma. Kaya, parang itong statement niya nito is not so much on the majority, kundi sa minority. Parang pinaparinggan ba niya na huwag kayong padikta sa mga kasama nyo. Para bang inaakusan niya ang mga kapwa niya senador. Yung sabi niya, walang conviction eh. As long as you follow what is right. Ano bang tama? Honorable Lacson. Ang daming bumabatikos sa chairman na parang may pinagtatakpan. Isa na yan, si Congressman Edgar Erese. Sabi niya, idol! Idol pa naman kita noon. Anong nangyari? Kasama ka na rin ba sa cover up? Kasi every time, sabi ni Congressman Erese, every time ng ebidensya papunta na sa Malacanang, natitigil ang investigasyon. Oh. O, kita nyo mga kababayan, marami pong nakakapansin, dating idol ng bayan, itong si Ping Lacson. Pero anong nangyari mga kababayan ko? Sinira ang pangalan dahil sa maleta. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Anong nangyari dito kay Lacson? Dating malakas ito, malakas ang paninindigan, may katwiran. Bawat salita nito may credibility. Pero ngayon, wala na. Lutang na lutang. Ipagpapalit ang prinsipyo dahil sa maleta. Kita nyo, hindi na siya pinapaniwalaan. Pati kapwa niya senador na sa majority black, hindi na siya pinapaniwalaan. Kaya aapat lang sila na pumirma sa kanyang partial report. Sabi ni Marcoleta, ba't ko pipirmaan yan? Suplak ka sa akin. Hindi mo nga nilagay dyan yung mga congressman na binanggit mo. Ikaw ngayon naggaling-galingan nung umpisa pa lang. Akala mo ikaw lang yung may alam. Insecure ka ba sa akin? Insecure yan eh. Yun ang sabi ng mga tao. Ang laking insecurity. Ang laking inggit mo kay Marcoleta. Yan ang sinasabi ng tao. Kaya kapit tuko ka sa pwesto mo. Kasi nga walang-wala ka sa kalidad at kredibilidad ni Marcoleta. Yung utak mo, Lacson, parang utak ng langgam na susuray-suray sa kalasingan. Para kang langgam na suray-suray na lasenggo na iniwan ng balong kabayo. Yan ang sinasabi ng mga tao, kaya wala ka ng kredibilidad. Yan ang sinasabi eh. Kaya itong si Lacson, desperado. Ayan o, sabi, desperado ka ba? Pinaparinggan mo na yung kapwa mo senador na hindi ka na pinagkakatiwalaan? Hindi ka na pinapaniwalaan? Isa ka rin bang kasapakat, Lacson? Kasi kada nandun na yung, tama yung si General Macanas, kada nandun na yung yung ebidensya, nandun siyang umaharang, akala mo pader, ang bangga giba, galing-galingan, kaya ngayon, wala ka ng credibility, sabi nila, mga kababayan ko sabog dito. Tignan nyo, April 14, dapat sana may hearing. Bigla niyang pinospon. Tapos, sinundan niya ng announcement, temporarily suspended ang hearing. Wala na daw, temporary. Tapos, nilagyan pa niya ng kondisyon. Hanggat hindi mapipirmahan ang partial report, wala mo nang hearing. Kaya, umalma si Marcoleta, bakit mo hintayin yung pirma na yan? Patawag mo yung dapat mong patawag. O ngayon, ito, bigla siyang sumakay sa panahon ba? Yung napabalita na
nahuli na daw Saldico. O yun, biglang papugi. O, patatawag na natin. Brave 18 Marines. Gutesa. Pag makabalik si Saldico. O mga kababayan ano ang sabi ng balita dito sa Bilyonaryo News Channel? Bakit posibleng maantala ang pag-uwi ni Saldico sa Pilipinas? Nako po mga kababayan, mabubudol yata tayo. Ito pong balita sa Bilyonaryo News Channel. Ito po. Panoorin natin mga kababayan, magugulat kayo. Bakit maaantala ang pag-uwi ni Saldico? Nako, budol yata tayo mga kababayan dito. Tila totoo yata ang bali-balita ni Harry Roque na isang fake news ang sinabi ni BBM. Nako po, ito po. Taliwas sa 1 to 3 weeks na timeline ng gobyerno, posible raw na matagalan pa ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas, ayon sa isang international law expert. Pinuna rin ng abogado kung bakit wala umanong detalye kaugnay sa kanyang pagkakaaresto. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Maaring hindi lang 2 o 3 linggo ang hihintayin bago maiuwi sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico mula sa Czech Republic. Sabi ng international law expert na si Melissa Laho sa panayam ng point of order ng Abante, dahil ito sa karapatan ni Ko na humingi ng asylum. The usual ground for an asylum is hindi yung tinatawag in international law na non-refoulement, meaning hindi pwede yung isang tao na naghihingi ng asylum ibalik dun sa country where he faces the threat of judicial or extrajudicial killing. O ayan mga kababayan ko. O sinasabi dito, tinig ng isang international law expert na si Dr. Melissa Laho. The usual ground for asylum is yung tinatawag in international law na non-refoulement, meaning hindi pwede yung isang tao na humihingi ng asylum ibalik doon sa country where he faced the threat of judicial or extrajudicial killing. Kasi nga, delikado ang buhay ni Saldico. Baka nga, yan din ang sinasabi ng karamihan mga kababayan. Pag umuwi, baka mamaya, ito lang yung dahilan para hindi makauwi. Baka bubuduli na naman tayo. Nako po mga kababayan ko. Maaari rin anyang ibalik ng Czech authorities sa Portugal si Ko sa halip na sa Pilipinas. Una nang napabalitang may golden visa si Ko na inisyu ng Portugal. Yung Czech Republic din naman, merong discretion kung ibabalik niya sa Portugal given na meron siyang golden visa. Kasi ang rule is kung sino yung EU country nag-issue ng travel documentation, meaning visa, siya yung may discretion when it comes to asylum applications. Posible din naman anyang harangin ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang asylum na hihilingin ni Ko sa paggigiit na isa siya sa mga may malaking pananagutan sa pinakamalaking corruption case sa Pilipinas. Pero mangangahulugan lang ito ng mas mahaba pang legal na proseso bago maiuwi sa bansa ang dating mambabatas. Ano man ang decision ng Czech Republic, meron siyang appeal. Unless hindi na talaga siya mag-appeal, na lang talaga siya, mag-decide na bumalik. Ayan mga kababayan ko. Nako, ano naman ang sinasabi ng tao? Nahuli mo man, hindi sigurado, hindi pa babalikin. Ayan, nahuli mo. Hindi sigurado, hindi pababalikin. Iyan ng admin para hindi maisiwalat ang korupsyon ngayon. Halatado, bistado. Nako po, paano na yung nagawang script? Nako po, ayan na nga. Totoo ang sinasabi ni Harry Roque na budol ito. Dapat kausapin agad ni BBM ang president ng Czech Republic na may kaso si Saldico. Isang fugitive tumakas ng Pilipinas gaya ni Roque para hindi bigyan ng asylum. Lamnadis, nako po, hindi naman nahuli, sabi ng vlogger na si Maharlika, hindi totoo ang sinasabi ni BBM. Halaka. Ang daming daldal, ipauwi nyo na, mas marunong pa kayo. Hindi lahat kagad sabihin bukas makalawa, magulat kayo sa Pilipinas na si Krok. Nako.
Ayan mga kababayan ko, for transparency, for better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan.